Good morning. So titingnan ko ang ating sigang kasi yung sigang na ito ay malapit na po na i-harvest natin. Sinabi ko doon sa past video natin na mag-harvest tayo kaya lang hindi po natuloy. So ngayon po ay mag-harvest. Ngayon po ay marami na po yung bunga niya at saka mag-harvest tayo sa darating na Biyernes kasi ito na po naka-schedule. So makikita nyo yung sili nating dito banda ay siling panigang, ay napakataba. Kaya lang hindi pa natin na perfect yung mga dahon ng ating sili, pero yung bunga napakadaming bunga kasi mataba at naalagaan talaga yun. Makikita natin sa dulo. Hindi pa yan masyadong makikita kasi mababa pa siya eh. Ito pa yung unang bunga. Kaya kung makikita nyo, hindi pa siya masyadong naglabasan yung mga bunga. Ganyan talaga pag baguhan. Baguhan pa lang ang bunga. So hindi na perfect yung mga dahon ng ating siling panigang. Mayroong mga kulot. Pero ang kagandahan lang nito mga kaparm, kasi ang sili na ito ay hindi po nagkakaroon ng pagpatay, no? Hindi pa namamatay at napakalaki ang bunga kaysa dati yung sili namin na hindi po masyadong naalagaan. So marami itong bunga sa ibaba, hindi ito ma-portion na hindi pa ba masyadong yun o. Kahit dito nga marami sa ilalim, yan o. Ayun, mayroon na palang hinog eh. Kala namin hindi pa nahihinog ito. Tamang tama sa Biyernes. Ito po ay pipitasan na natin. Ito may hinog sa ilalim. Yun. Kunin natin itong hinog. Mayroon na palang hinog oh. Ayan oh. Napakaganda yung hinog ng sili. Meron na palang hinog, tamang tama talaga tumapitas sa Biyernes. So naka-schedule na ito kasi noon pa sanang hindi pa natapos ang New Year, noon pa sanang December pipitasin na sana to, kaya lang hindi po tayo nakapagpitas kasi medyo mababa yung yung presyo ng panigang na sili, kaya hindi po natuloy yung sinabi ko doon sa previous video natin. Pero dito sisilipin natin mga kaparm, nalaglag ng ibang bunga, siguro dinaanan to mga aso, si dami kasing aso dito dumadaan eh. Ganun, napakadami sa lalim mga kaparm. So ganun yung mga itsura ng sili natin. Ito napuputol to eh, siguro dinaanan ng hayop kasi marami ding hayop dito dumadaan. Sili natin yung dami sa loob. Ito yung medyo tumama na yung mga tanim namin kasi sa labis naming pag-aalaga nito ay tumama na rin. So dyan sa kabila ay may sitaw na din tayo, mataba na yung sitaw, hindi pa nga na abunuhan yan pang dilig kasi hindi pa tayo nakapagbili ng abono. So naging blessed yung namin. Kasi
mayroon po tayong parating na pipitasin dito, yung siling panigang, at saka may running na pagpipitas, may kumbaga continuation po. Ito po ay hindi pa nasimulan, so mayroon po tayong dadarating na mga biyaya, kasi ito biyaya na po ito eh. So diyan sa yung sili natin na labuyo ay marami na ding bunga yan, kasi itong yung panigang ay 5 lines lang ito, 2 lines, 5 per 2 per lines, so 5 lines siya. So medyo makapal siya kasi dalawang linya siya sa isang dalawang siya. So medyo madami-dami din makukuha natin kapag nag-harvest tayo. Kaya ito, napakaganda yung bunga niya. Yan mas maganda kasi pag na siya, matured na yung bunga niya, o kaya malapit na hinog. Kaya lang hindi magtatagal sa market kapag, lalo na pag medyo hinog na siya. Kaya lang ang diferensya po sa malapit na kumbaga tugas na siya, ay mabigat to sa kilo at tatagal to talaga sa stakan kasi matigas siya iba sa hindi po mga katulad dito. Hindi naman to masyadong mabilis na po siya sa market, hindi po siya tatagal kasi hindi po yun solid ang kanyang kanyang balat. Kaya dito makikita nyo, hindi pa masyado, hindi pa natin nakukuha yung perfect ng dahon ng ating sili, kasi hindi pa tayo masyadong bihasa nito. So aaral pa tayo kung paano natin i-handle ng nasa tama. Pero ay malaki na talagang advantage kaysa dati. Yun, maraming ang damo kasi napaka busy namin talaga. Nagsimula na kasi ang pitas ng ating labuyo at marami na rin bunga ang ating nakukuha, kaya medyo busy na din tayo. Ayun, makikita nyo maraming mataba na yung sitaw natin. Yung sitaw talaga, yung sitaw na yan ay ang tagal-tagal naka-recover. So matagal-tagal ring namin dyan. Ngayon mas maganda na siya kasi mataba na siya at mayroon ng mga bulaklak. So magkakaroon na ng bunga. So ang ating labuyo, napakadaming bulaklak hindi masyadong makikita. Marami na yung bulaklak, kaya lang hindi tayo makapagtali niyan. So abangan nyo na lang anong hitsura niyan, kumpara natin doon sa nakatali, kasi palagay ko niyan mahihirapan talaga tayo mag-spray, kasi kapag masyado na siyang mayabong at masyado na siyang mataba, ay tatabon yan sa daanan ng pag-spray natin, kaya medyo mahirapan. At saka ito, pero ito pinaplanuhan namin na lagyan namin ng poste, kasi sayang naman kahit ito lang yun sisilipin nating bunga. Dito hindi masyadong malaki pong mga bunga, napakarami sa ilalim kaya hindi siya masyadong malaki. Yun talaga mga ka-farm, yung sili natin kapag naalagaan natin mabuti, kahit pangit pa yung dahon na yan, bubunga talaga. Napakadaming bunga, napakadami talagang bunga. Diyan ka mapabilib sa sili na panigang, kasi ito po ay bubunga talaga, lalo na pag mataba siya. Kasi ito ay may maintain kami nito na pangdilig. Ito po ay pangpataba, at kaya nga hindi namamatay ito. Sana po ay hindi po na mamatay. Napakadami talagang bunga. Dito ka talaga dami
Yan o, dami o. Kadami talagang bunga. Pero doon ang labuyo namin, hindi talaga namin naiwasan kasi hindi po kami nakapagdilig at bumanat ang ulan. Bago naman namin namalayan, meron na palang namatay. Pero okay lang yun mga ka-farm kasi napakadami yung puno ng labuyo namin. 2 puno lang yung namamatay doon noong napakatinding ulan at napakatagal ng ulan dito, at hindi kami nakapagdilig kasi hindi kami nakabili ng aming pandilig. Yun o, daming bunga o, saan lang, lalo na doon, napakadami talagang bunga o. Kahit saan na lang. Yun talaga, matutuwa ka talaga kapag makikita mo na yung tanim mo ay napakadaming bunga. Ito kasing nagsisilbing sukli ng ating pagsisikap. So mayroon na palang hinog no ng ating sili. So ganyan, pag tingnan mo wala talagang bunga, pero pag bukad ka rin mo yung ilalim ng niya, mga dahon niya, ay napakadaming bunga. So nakatutuwa. So ito yung area natin na dito talaga ay dati po ay hindi po matatapos lang po natin sa 2 araw sa pagpipitas. Ito po ay ngayon ay hindi na po matatapos kasi medyo marami na pong bunga. Medyo marami-rami na din ang nakukuha natin dito. It's running 80 kilos per week. 80 kilos kasi una nun 60, tapos nasundan ng sobra 20. Mahigit pa. Ganun yan. So hoping na dadami pa ito mga ka-farm kasi ang bunga nito hindi pa, yung mga hinog hindi pa volume, kasi ang volume nito nasa hitaas talaga kasi ang daming bunga sa hitaas. So tingnan natin dito, mayroon na ngang hinog. Ano ba tong mga manok to dito pa mag stay sa ating ayun o. So makikita nyo, yan, bago pa lang yan. O imagine, kapipitas lang natin sa noong Huwebes kasi yung pitas dito kaya ganito na may hinog na. Biyernes hindi nagpitas pa kami kahapon, tinapos namin itong area to. Yun o, imagine Sunday pa ngayon, mayroon pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, 4 na araw. 4 na araw. Mayroon pa tayong 4 na araw bago po ito pitasin naman ulit. Ayan. So nagsimula na rin ang hinog niya. Siguro dadami din to. Siguro higit pa kasi sa bawat pitas ay aakit yung pitas natin. Ayan.